Ano ang implikasyon ng pagpigil ni John Vic Remulla sa 18 Marines at saka sa mga senador nung sila ay pumapasok sa session hall upang dumalo sa committee hearing ng Blue Ribbon Committee? Ito po si Attorney Michael Perario. Pag-usapan natin yan. Ang daming naganap kanina at sa tulong ng ating Panginoon, sa gabay ng ating Panginoon, sa dasal ninyong lahat at sa tapang ng ating 18 Marines at mga senador, na ituloy din at nadinig din sa wakas ng sambayan ng Pilipino ang testimonya ng 18 Marines. Pero bago sila dumating doon sa session hall, naganap yung pinipredict na natin kagabi na mangyayari, that they will try to force ang mga 18 Marines at yung mga testigo at yung mga senador from occupying the Senate. They were trying to do their best para hindi matuloy itong committee hearing nito. Pero gustong-gustong madinig ito ng taong bayan at naipilit po na maituloy. Pero si John Vic Remulla ay pinipigil itong 18 Marines at saka yung mga senador. Nakakalimutan niya that he is a cabinet secretary. Ang ibig sabihin po nito, he is the alter ego of the president. Ang bawat kilos niya ay parang kilos na rin ng presidente. So, kung pinipigilan ni John Vic Remulla ang 18 Marines na makapasok, it is as if it is the president himself na gumagawa nito. Kasi si John Vic Remulla is not under the authority of the Senate. He is under the authority of the president. Sinong nag-utos kay John Vic na pumarada doon sa pinto ng Senado at pigilan ang mga senador at ang mga testigo? Si Win Gatchalian? Amboy na ba siya ni Atchoy na ba siya o aide na ba siya ni Win Gatchalian at yun ang susundin niya? So definitely the order has to come from the president himself. So, ang larawan nito, si Marcos ayaw patistiguhin ang 18 Marines. Sina Win Gatchalian, sina Tito Soto, sina ang mga Tulfo, ayaw din mag-testify. Bakit? Kanina nadinig natin kung bakit. Although alam na natin ito kasi binanggit na ng mga 18 Marines ito kanina, finally, officially in a committee hearing, na-ideklara ito. At ang linaw ng kanilang mga testimonya, dinitalyo nila kung paano ito with reference to specific pictures and evidence. So, consistent yung kanilang mga testimonya. Alam na namin ngayon ang dahilan kung bakit si BBM mismo through Remulla ayaw mag-testify ang 18 Marines. Alam na natin ngayon, Erwin Tulfo, kung bakit ayaw mong matuloy itong committee hearing at bakit parang gusto mong gumawa ka ng sarili mong committee hearing. Siguro isasalba mo naman yung sarili mo. Gagawa ka ng mga sarili mong testigo or baka ipapatawag mo itong 18 Marines tapos iko-contempt mo naman. Well, that's another matter at pag-uusapan natin yan sa mga susunod. But here, by doing what he did, si Remulla, akala niya nakabuti ito, na nagpasikat na naman siya. Pero actually, siguro, hindi rin nila naman pinag-isipan itong mabuti ng kanyang amo at maipilit lang ang maipilit nila kasi nga nasa kanila yung kapangyarihan. Pero, ang hindi nyo napansin dito, ang larawang ipinakita nito sa taong bayan ay ang takot ninyo na mahayag ang katotohanan. Hindi lang basta yung mga senador, si BBM mismo ang takot na takot sa testimonya ng 18 Marino. Bakit? It appears now na natatakot sila because ang bit-bit ng mga Marino na ito ay ang katotohanan. Marami tayong nadinig kanina at marami pang magaganap ito sa mga susunod na araw. Kaya tayong lahat, mga kapatid, patuloy tayo sa ating pagbabantay, patuloy tayo sa ating pakikinig, patuloy tayo sa ating pakikilahok, patuloy tayo sa ating pag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang 18 Marines. Mabuhay ang mga senador, sina Senator Marcoleta, sila Senator Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at lahat pa na dumalo, sina Lauren Legarda. Maraming salamat po sa inyong lahat. The Filipino people owe you. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.